Hello guys, sa video ito mag-overhauling ako ng isang Swiss made na relo. Hindi siya automatic pero ladies watch siya. Ito guys, i-overhauling ko sa video ito, yung tinatawag na disusi o yung kailangan mong gamitin yung susian para masusian yung makina para umandar yung relo. Hindi tulad sa automatic na kailangan mo lang isuot sa braso para masusian yung loob at umandar yung makina nung watch. Ito nga guys, disusi na relo na ang tatak nga niya ay Rado na Aris. Medyo maliliit ang pyesa nito pero Swiss made ito guys. Yan nga guys, kung magustuhan mo itong video ito, huwag mong kalimutang i-like at mag-subscribe ka na din sa aking channel at pakihit mo na din ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga uploads ko. Kaya na guys, simulan na natin ang video. Guys, ayan siya. Ang problema nga nito, kahit susian mo, hindi siya gumagana. Hindi siya umaandar. Kaya i-overhauling ko ito guys. Lilinisan ko yung parts nitong makina. Kakalasin ko isa-isa at lilinisan ko isa-isa at lalangisan ko yung mga jewel. Yan guys ang ginagawa ko kapag ka mag-overhauling ng isang mechanical watch. And guys, itong Rado na Aris na itong ino-overhauling ko ngayon ay isang disusi. Ibig sabihin guys, hindi ito automatic. Kailangan mo itong susian gamit ang susian. Kapag disusi guys, manual mo siyang sususian gamit ang susian. Kapag automatic naman, nasususian siya kapag kumikilos yung braso mo. Nasuot-suot yung mechanical watch. Yan siya guys. Ito ay isang example ng disusi. Yan siya guys. Kalasin ko ito. Itong part na ito. Pinaka-importanteng malinisan itong parts na ito kasi para maging smooth ang kanyang pag-release, kailangan bago ang langis at bagong linis itong parts na ito. And guys, medyo stuck up na nga itong relong ito. Medyo matagal na siyang naka-stuck. Tuyo na ang langis. At sobrang liit na mga pyesa nito. And guys, malapit ko nang makalas. At ayun guys, nakalas ko na. At pagkatapos kong kalasin ito ng isa-isa, ibababad ko ito sa fluid para malinisan. At ito na nga guys, pakalinis ko. Nilangisan ko yung mga jewel para pag-assemble smooth yung kanya pag-release at hindi pa-stop-stop.
At ayun nga guys, maingat din ako pag assemble nito kasi nga vintage watch na ito at wala nang pyesa na makukuhang ganitong ganito kapag nasiraan ka ng pyesa. Kasi guys, pagka habang nag-a-assemble, nasiraan ka ng pyesa nito o na may naputol dun sa mga pyesang ikinakabit mo, malamang hindi mo na ito maibalik na umaandar. And guys, na-assemble na natin yung mga gears nitong desusing makina at nag-release kanina. Big sabihin okay yung pagkaka-assemble at walang naputol. Okay guys, kabit na natin itong balance wheel para matesting na natin kung aandar. At ayun guys, umandar na siya. At mas maganda yung andar niya ngayon. Kasi nalinisan at nalangisan na natin yung dapat langisan. Balik na natin itong pinion. Ito na nga guys yung Rado Aris na ino-overhauling natin at naikabit ko na yung muka sa kakamay. Ayan nga guys, yan, kakabit na natin yung kaha. Ayan guys, buo na yung Rado natin. Yun nga guys, yung in-overhauling ko kanina, medyo kaya ko siya in-overhaul. Stick na talaga siya at hindi na siya nagre-release, hindi na umaandar dahil dun sa tuyong langis na tumigas na dun sa makina, kaya hindi na siya makapag-andar talaga. At ayun nga guys, pagka ganun, kailangan mong i-overhauling yung makina, kalasin isa-isa yung pyesa,
linisan, langisan yung mga jewel, saka mo ibabalik yung o i-assemble uli yung makina para umandar siya ng maganda at mag-release ng maganda at magbigay ng tamang oras. Then guys, yun lang. Salamat sa panonood at sana wag mong kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel at sana magkita pa tayo sa susunod kong video na i-upload.